Araw-araw po kami ay nagmimisa sa Holy Trinity University, yung convent nila sa mga madre. At madalas, bago mag-umpisa yung misa, natural binabasa yung mga intensyon. At madalas po, kasama sa intensyon nila lagi yung we offer this Mass for the conversion of sinners. Lagi po yon. At ito'y magandang paalaala sa atin na to pray for the conversion of sinners is our Christian duty. That is our duty. Kung tutuusin, kahit po sa spiritual works of mercy, kasama po yon, yung to admonish the sinners. Nung itinatagpo ni Jesus ang simbahan, alam niya na ang simbahan is not a perfect community. A church, or our church, is a community of sinners striving to be better. Alam niya yon. Ang mga tao na bumubuo ng simbahan, mahihina. At dahil may kahinaan, hindi po malayo na magkaroon ng mga division, magkaroon ng tampuhan, away, pagkakanya-kanya, galit sa bawat isa. Alam niya yon. At ito yung ina-address ng ating pong ebanghelyo. Sa isang komunidad na hindi perpekto, dapat alam natin kung ano yung ating gagawin sa mga pagkakataon na mukhang hindi tayo nagkakasundo. Lalo tigit kapag sa mga pagkakataong nakikita natin, may mali yata na nangyayari. At dito tayo tinatawagan na maging matapang tayo na tingnan yung mali. Father, hindi ba napaka-judgmental na tingnan ang mali? Tingnan ang mali na ang kanyang intention ay katulad ng sabi ng Ebanghelyo, para mapanauli mo sa dati ang inyong relasyon at mapanumbalik mo siya sa Ama. Kaya malinaw sa atin na kapag tayo man ay nagtatama ng mali ng ating kapatid, ang intensyon natin ay ang siya ay maligtas, ang siya ay mapanumbalik sa Ama. At ano yung paalaala sa bawat isa sa atin? Kung tayo ay handa na sabihin yung mali ng iba, maging handa din sana tayo na tanggapin din ang pagtutuwid sa atin ng iba. Doon lamang tayo ang isang hindi perpektong komunidad pwedeng lumago. Pwede tayong lumago sa pagtutulungan kapag ang bawat isa ay handang magtuwid at handa ding tuwirin. At hindi po madali na bagayan. Kaya't sa ating ebanghelyo, idinugtong agad ni Jesus ang tungkol sa pananalangin. Magagawa lang natin yan sa diwa ng pananalangin. Nang ibig sabihin, magagawa lang natin yan kapag kasama natin si Jesus sa ating piling. Kaya nga ang sabi kanina, kung saan may 2 o 3 na nangagtitipon sa kanyang pangalan, naroon siya. At sigurado po, sa gitna ng komunidad na hindi perpekto, pero nagsisikap magmahal, walang duda naroon si Jesus. Ang sabi nga, sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. Mas kailangan nating magmahal kasi alam natin mahina tayo. Mas kailangan nating magtulungan dahil alam natin mahihina tayo. Pero mahihina tayo, pero magkakapatid kasi tayo. At bilang magkakapatid, kailangan pong masigurado natin na akay-akay natin ang bawat isa. Walang maiiwan sapagkat ang gusto natin lahat ay maligtas.